Kaya grateful ako sa nag-invite sa akin. Kasi pag prospect ka talaga, hindi mo ako mapoprospect. Dahil wala ako sa money, wala ako sa authority, so wala ako dun sa mga categories. Kaya sa mga nandito sa call ngayon, later take the time to thank your sponsor. Kasi kung yung sponsor mo, hindi ka rin tinap, di ba? Hindi ka rin sinaga, hindi rin pinaliwanag ng malinaw na malinaw ang presentation, hindi rin natin makikita yung ganda niya. So, syempre, you cannot do things alone. You need a team, di ba? So, one of our teammates is our sponsor. Ayan siya. So, tingnan nyo naman yung itsurang yan. So, I had 150 pesos in the wallet. And then, nung tinanong ako, cash or card, yabang-yabang ko pa. Sabi ko, cash. Ayan. And then, wala naman pala akong pera. O, di ba? And then, na-furnish ko yung money after 3 days. So, after 3 days, bumalik ako. Nagbayad ako ng 46,000 pesos. So, ginawan ko talaga ng paraan. Isa sa mga paraan yung katabi ko. So, yan yung boyfriend ko nung nag-join ako. So, isa siya sa nagpautang. So, maraming nagpautang. Sobrang dami. Ayan siya. Kaya always remember, in your success story, talagang 1% lang yata yun tayo eh. It's 99% talaga na the help of everyone around us. Ayan siya. And then, nung nag-join ako ng USANA, ito lang yung inaatupag ko sa buhay ko. So, magbanda at saka mag-boyfriend. O, di ba? Napaka-productive ng araw ko. So, yan. Yan lang ang, yan lang ang goal ko in life. Yan ang vision ko for my future. Ayan. Mag-boyfriend, tsaka magbanda. Kasi fresh grad ako nag-join, 22 years old. And alam mo naman, pag may boyfriend ka nung college, wala kang budget. Tama ba? So, nung pag-graduate ko, nung nagkaroon ako ng work, talagang ang goal ko lang in life, manood ng sine, bumili ng milk tea, mag-date pag weekend, yan lang talaga. Kasi dati, hindi ko naman maatim makipag-date. Kasi pera ng magulang ko yon, di ba? So parang dati, lie-low yung dating. So nung nagkapera na ako, karir ako, talagang date, kaya kain sa restaurant, yan lang. Actually, dati, dream come true na yan. So wala na akong iniisip na greater than that. Ayan siya. And then, ito yung background ko. So, ito siya. I took up Electronics and Communications Engineering. And then, nag-professor din ako. So, math teacher ako. Engineering professor din ako. Nagturo din ako sa board exam. So, malaki-laki ang sweldo dyan. Kasi per student yung bayad. Tapos, sa isang class, 100 students. Diba? Tapos, ilang sections din yun. Mga 18 sections. So, if you do the math, at 22 years old, ang laki na nung pwede kong kitain per month. Yun nga lang, kailangan kong mag-calculus mula 8 a.m. hanggang 10 p.m. So mula 8 a.m. nagka-calculus na ako, hanggang 10 p.m. nagmamat pa rin ako. So dugun-dugo na yung utak ko. So dumating din ako sa point na na-realize ko na hindi lang pala siya about pagkita ng malaki. Tinatanong din pala, paano mo kinita yung pera. Tama ba yun? Kasi when people used to say, why are you doing USANA? So some people, as a business, they usually tell me, I'm doing USANA for the income. But at the back of my head, marami ka namang pwedeng ibang gawin. Nakikita ka ng malaki. So USANA is not really for the income, it's for the leverage income. So mamaya, matututunan natin yan. So ako grateful ako kay Lord kasi nabigyan niya ako ng opportunity na pag hindi lang pala ako matutulog, kikita ako ng malaki. At yun yung naging reviewer, engineering reviewer ako na teacher. So, ang laki talaga ng kita doon, pero hindi ka nga lang matutulog. Pero it's up to me naman. Ako naman ang gumusto nun. Ako may gustong mag-OT. Tapos nakita ko nga, pag hindi talaga ako natutulog, nagmamat lang ako. Calculus. Tapos sa gabi, differentiate. Ang galing, kikita ka pala talaga. Pero dahil kagaganon ko, grabe, nagka-muscle na ako sa kamay, kakahawak ng mic. And then, syempre, di ko nakita yung jowa ko noon. So, alam mo na, issue yan. So, hindi na ako nakapag-boyfriend. Tapos doon ko na-realize na ay hindi lang pala income yung mahalaga. Mahalaga din pala yung quality of life. Tama ba? Nakasabay doon sa income na nakukuha mo. Ayan. Sige. Next naman, ayan, nag-work din ako sa project management sa IT company. So dyan din nakita ko yung mga boss ko dyan. Ang laki talaga ng kinikita nila. Sa akin kasi malaki na yung 200,000 a month sa employment. Nalalakihan ako doon. 300,000 a month. So nakikita ko yung iba ko mga boss, nagiging immigrant na sila sa ibang country, tapos yung sweldo nila expat. So sabi ko, uy, ang gandang career pala ng project management. And then, ayun na, nag-work na ako, same thing happened. 15 hours a night ako nag-work, night shift, tapos patayan ang taas ng
pressure. Tapos doon ko na-realize, pag malaki pala yung sweldo, kailangan willing ka rin sa pressure. Tama ba? So, kailangan willing ka rin mag-step up. Hindi pala pwede na yung hinihiling mo, hindi siya pantay. So, work effort na gusto mo ibigay. So, dahil dyan sa mga work ko na yan, I think at an early age, natuto ako maging masipag. Kasi dati, pag may gusto akong malaking income, kailangan wag ako matutulog. Dati yon, okay? And then, nag-work din ako sa Australian Bank. So, ayan, malaki din ang bigayan dyan. And then, nag-aral ako mabuti nung college. So, meron ba katulad ko, nag-aral ka ng mabuti? Kasi sabi, if you study hard, di ba? Get good grades, you will be hired by a company who will pay you well and will take care of your retirement. So, nakita ko naman yung company na yon that pays me well. Siyempre, in the beginning, hindi. May sweldo, nung na-invite ako sa iyo sana, ang sweldo ko ay 12,000 pesos a month. Pero alam ko naman eventually na pag naging boss ako, lalaki din siya. So talagang tutok lang ako sa vision. Hindi ko ininda yung 12,000, di ba? So, nangyari nga. Pero as I go along, nakita ko yung mga boss ko, yung health nila nagde-deteriorate. Nakita ko yung ibang boss ko, yung marriage nila, hindi okay. Meron pa akong boss na namatay. So imagine, parang yun na talaga yung future ko pag hindi ko tinigilan tong kaka-OT, pasok pag weekend, pasok pag Pasko, pasok pag New Year. So doon ko nakita na ay hindi lang pala dapat income yung tinitignan. Ang tinitignan din is kung leverage income ba siya. Ayan siya. So ngayon, yung iba, nag-iisip sila, naku, nag-diamond siya, siguro madaldal siya, makapalang mukha niya, marami siyang friends, siguro pinanganak to, tapos sumisigaw siya, gusto ko mag-Yusana! So, hindi. So, ito yung picture ko nung bata ako. So, napaka-accommodating, di ba? So, ayan siya, napakabait. So, galit ako sa mundo. Actually, wala akong picture na nakasmile ako. So, naghanap talaga ako ng picture ko nung bata ako na hindi ako galit sa earth. Wala talaga. So, wala, ganun lang. Wala akong friends. Lagi lang ako alam niyo yung pag may bisita sa bahay, tapos tatakbo ka sa kwarto mo, tapos as if may kwarto ako, syempre sharing yung kwarto. Tatakbo ako sa kwarto, tapos ilalak ko, tapos susugurin ako ng nanay ko, tapos papaluin ako sa puwet kasi hindi ko pinansin yung bisita. So, ganun ko kaayaw ng human interaction. So, the last thing I wanted to do in my life is to actually invite people to check out a business opportunity. Yun na yung pinakahuling willing akong gawin. Kaya nga ako nag-aral lang mabuti, di ba? Kasi sa engineering, pag nag-aral ka ng mabuti, hindi siya group work. Siguro sa ComArts, sa ibang major, marami kayong project, marami kayong video project, marami kayong research, essay. So you need to work with people. Pero sa engineering, pag magaling kang mag-compute, ikaw lang naman isa yung mag-shade dun sa mo, di ba? Sa test paper mo. So parang magaling ka mag-program, hindi mo naman kailangan ng teammate pag ganun sa school. So back then, parang ang goal ko lang, wala dapat ako makakasalamuha. Ayan. Kasi yan, tingnan nyo naman, kilig na kilig ako dyan. So tingnan nyo, mapapasmile mo lang ako sa picture pag na-solve ko yung problem. O diba? So logic circuits yan. So sobrang nerd ko. Ayan siya. And then ito yung itsura ko nung nag-Yusana na ako. So tingnan nyo naman yung difference, diba? From that to this. So, part-time pa rin ako niyan sa work. So, tignan nyo naman, naka-ID. Grabe, titigan nyo na yung mga ID nyo ngayon sa work kasi malapit nang mawala yan. O, di ba? So, titigan nyo yung mga ID nyo sa work. Dahil yan na yon. Hindi mo na yan makikita after ilang years. So, I quit my job in 2013. So, I joined 2012. And then 2013, I became a gold director. And after I hit gold director, January 2014 or February 2014, this is the start of the year, I quit my job. So, ganun na siya kaganda. So, hirap na hirap kaya ako maghanap ng picture ko na may ID. So, hindi ko alam kung parehas ko kayo. Naiirita ako doon sa ID. Naiirita ako na nakasabit siya. Baka ako lang yun. Basta parang feeling ko na nakatali yung leeg ko. Bakit may ID nakasabit? Bakit sasabihin nyo kung anong oras ako mag-work? Bakit sasabihin nyo kung anong deliverable kailangan ko ipasa? Bakit parang nahihirapan ako dun sa idea ng ID? Diba? So, pati uniform, diba? Baka parehas kayo dyan. So, I wanted to do something na may konting control ako sa future ko. Ayan siya. So, ngayon, when I started the business, all I wanted was to be like the Diamond Directors. So, I'm sure right now, meron kang idol na Diamond Director. Huwag niyo nang pansinin yung shaggy ko na buhok. Masyado na yung pinansin. Charot. Ayan. Kasi nag-income na ako sa iyo. Sana yung papagupit na ako. Ayan.
So, back then, all I wanted was to be like the Diamond Director. So, tinuro sa akin ng upline ko, si Mentor Rich Tan, sabi niya, sa office daw, nagpupunta daw siya sa pader, sa 24th floor. Tapos di ba nakakabit doon yung top income earners? Tama ba? And then sabi daw niya sa utak niya, someday may mabuburang pangalan dyan kasi ilalagay ko yung pangalan ko dyan. And because of that, every day before, nung bago ako, I go to that corner and then tinititigan ko talaga yung mga pangalan. As in sabi ko, sino kaya itong mga to? Bakit ang galing nila? So parang nung bago pa lang ako, all I wanted was to be like them. Hindi ko na makalkal yung mga photos. Pero halos lahat sila ng mga diamond, nagpa-selfie ako dyan. Ganun ako alam niyo yung fans club ka talaga, yung hindi mo alam kung nag-yuyusana ka na ba o fans club ka na lang. So talagang fans club ako. Sabi ko, grabe ang yaman niya, pa-picture, grabe ang yaman niya, i-chat ko yan isa-isa. Talagang fanay na fanay. So kung ganun ka ngayon, o tingnan mo, pare-parehas lang tayo ng pinagsimulan. Ayan. I joined the business 2012. The company opened in the Philippines at 2009. So pag sinasabi nila sa akin na, yung mga nauna lang yung yumayaman dyan, yung mga pioneer lang yung yumayaman dyan, ako sabi ko, di gusto ko ring mauna sa batch ko. Tama ba? Kasi ako pa lang din naman eh. So ako mauuna sa timeline ko. So sabi nila, di ba, people at the top make all the money. So alam niyong hindi totoo yun. Pero sabi ko na rin sa sarili ko, well, I want to be my own top. Tama ba? Because they all started as business centers and sharers anyway. So yung mga nag-start noong 2009, and then nag-start ako noong 2012, I was like 5 years late. So, di ba, hindi na pioneer yun eh. Pero sabi ko, hindi. Kasi meron pa rin namang nagta-top income. So, yun yung goal ko. Sabi ko, I want to be like them. I just want to be like them. So, kung ikaw din yon, congratulations. Magda-diamond ka na. Di ba? You have the right models in life, kumbaga. And then, nung nag-first income ako, first few income, $40, $50, ang una kong ginawa, nang libre ako ng shabu-shabu. O, di ba? So, yung nanay ko, sobrang negative nun. Hindi sumama. Kasi sabi niya, naku, graduate ka pa naman ng Lasal, ang tali-talino mo anak, magbenta ka lang pala ng vitamins, nakakahiya sa mga kapitbahay. So, sinama ko na lang yung dalawa kong kapatid na walang malay. Kumain kami ng shabu-shabu. Hindi pa yan yung social, hindi pa yan Rockwell. Yung mga gilid lang, yung shabu-shabu sa gilid. Alam mo, may LPG sa ilalim, pwede pa kayong sabugan, ganun. So, ito, very memorable tong photo na to kasi dito ko na-realize na grabe, pag kumita ka lang pala ng $25, pwede mo nang mapangiti yung mga kapatid mo ng ganyang kalaking smile. Tama ba? $25 lang pala. I mean, pag nagpakain pala ako ng $25, ang dami mo nang madodonate na alcohol, face mask, marami ka nang mapapakain. Kaya nga sabi ko, yung startup income mo sa'yo sana, whether it's $25, $50, $80, you should never take it for granted. Kasi ako nga, baliw na baliw ako eh. Grabe, umingkam lang ako ng $50, libre lang ako ng shabu-shabu. Grabe, motivated ako para ako bumili ng sports car. Diba? Kasi sabi ko, grabe yung ang laki ng ngiti nila, shabu-shabu lang pala. Ayan. And then, ito yung first purchase ko. Woo! Woo! Nakakabaliw. Diba? So, this is the first big talaga, no, purchase na nabili ko through my Usana income. So, mga 23,000 yan, binili ko pa sa Robinsons. Talagang baliw na baliw. Kinash ko talaga. Winidraw ko galing sa ATM ng Usana talaga. Pinili ko talaga ng iPad. Tapos alam mo, maluha-luha ka kasi grabe, hindi ka makabili ng iPad sa sahod mo. Talagang ang hirap ng buhay. Diba? So grabe yan. Isa yan sa pinaka nakamotivate sa akin. Talagang pag nagpe-present ako sa guesto, yung confidence level ko times 1 million. Kasi alam ko, yung pinampe-present ko is galing doon sa system na ina-explain ko. Kaya nga sabi ko nga, never underestimate your first 20,000 in the business. Ayan siya. And then, lumaki na. Naging MacBook na. Grabe, winner. Nagka-MacBook na. So, di ba, ang tagal ko, I think 12 months akong builder. So, I joined and then after ko mag-join, parang more than 1 year akong builder. End of the year na ako nag-gold. So, imagine, hindi ako na-demotivate na hindi ako nag-rank advance. Wala akong napipili na ganun. Kasi ang nasa utak ko, income. Pag umingkam ako, bibili ko ng MacBook, nakaka-excite. Hindi na ako naduduling pag nag-encode sa cellphone, di ba? So, ibig sabihin, anong point nitong lahat ng sinishare ko mula kanina pa? That everything in this business is about gratitude. Pakisabi, gratitude. Kasi pag grateful ka, kahit napakaliit na bagay, parang baliw na baliw ka na. Tama ba? Kasi ako, naalala ko, dun sa work ko naman, hindi naman ako nakakabili ng ganito.
Tama ba? So sabi ko, 16 years nga ako nag-aral and to think nga na dapat malaki yung income dun sa work ko. Pero sa future pa, nandun pa ako sa 12,000 eh. So wala akong mabili ang 12,000. Diba? So talagang hindi ako nag-rank advance, walang nangyayari sa grupo ko. Matuloy-tuloy lang ako, laban. Kasi nakakabili naman ako ng iPad. Diba? So ibig sabihin, pag hindi mo nakikita yung value nung natatanggap mo from the business, hindi mo rin siya malagyan ng value in return. Tama ba? So ako, nakikita ko yung value ng $25 ko eh. Nararamdaman ko siya. So ngayon, kahit hindi ko man nahihit pa yung mas malaki kong goal, tuloy-tuloy ako kasi namomotivate ako dito sa mga pinagbibili kong mga gamit. Isipin mo, kahit sabihin mo pa na it takes you 1 whole year to save up 50,000 from your Usana income, it's still a laptop that you've never bought in your life. Diba? It's all about the attitude of gratitude. Ayan siya. O, after nun, so nagsimula ako sa nalibre lang ako ng shabu-shabu, diba? Tapos naging iPad. Kakalawa pa. Tapos naging MacBook. Tapos after that, when I was 23 years old, so 22 years old ako nag-join, 23, I bought my first car. So imagine, part-time ako niyan, bumili ako ng kotse, ang kotse is below 1 million lang. Hindi nga nakakabaliw, diba? Black pa, walang ka-style-style. Pero yung pinang-down payment ko dyan, 400 to 500,000 pesos yung down payment niyan. Yes, mas mataas pa ang 10,000, below, mga 10K lang yata monthly niyan or wala na, talagang malaki ang down niyan. Kasi nga, ang mindset ko lang, gusto ko lang magtuloy-tuloy. So, binili ko yung kotse na yan para makapag-present naman ako sa malayo-layo. Kasi kaya pupunta ako sa guys, jabar-jabar ako, di ba? So, yun lang. Ang goal ko lang din yan is para palaguin yung business. Hindi ko muna iniisip yung ego ko. Hindi ko muna iniisip na de-demotivate ako, yung feelings ko. Iniisip ko muna, kailangan ko magtuloy-tuloy. Kasi doon sa work ko nga na 12,000, pag nagtuloy-tuloy ako, magiging 200,000 yung sweldo ko. Ang tagal nga lang. Lalo pa dito, di ba lalo ako magtuloy-tuloy dito, di ba? And then 23, so 22, puro shabu-shabu lang, mga iPad, MacBook. 22 yun. 23, I bought my first car. 24, bumili ako ng first property ko. Yan, gawa na yan. Nandyan yan sa Ayala. Pero i-dispatch ako na yan. Ayan. So ngayon, nakita nyo ba yung transition? Nagmula lang siya sa tigpa 500 na shabu-shabu. Pero pinahalagahan ko kasi. So pag hindi mo talaga pinapahalagahan yung maliliit, di sila lumalaki. Ayan siya. Hindi pwedeng pagka-join mo, dito ka agad sa car. Hindi ganoon. Kailangan pahalagahan mo muna yung nakukuha mo at your level. Ayan. And then, so 22 nag-join ako, 23 first car, 24 first property, 25 and 26, I traveled the world. As in, literal. Kailangan walang matitira sa pera. Kailangan iubos sa travel. Ganung level. As in, hindi ko na mapipaste dito masyado ng madaming picture. So, ito siya. Hindi na nag-gasya sa PowerPoint. Ayan na. So, yung iba dito, libre ng Usana, travel incentive. Ayan siya. Yung Budapest, yan, upcoming pa yan. Okay, so, yung iba, libre ng Usana, travel incentive. Yung iba naman, sarili kong pera. Pero pag inisip mo, libre pa rin ng Usana. Kasi galing naman sa kanila yon, di ba? So, ayan lang. So, alam mo yun, hindi ko na maalala yung mga pinagagawa ko dyan. Parang every 3 weeks umaalis ako, every other week umaalis ako. Alam mo yung ikaw na yung susuko. Ikaw na talaga yung susuko na, please, tama na, ayoko na mag-travel. Tapos umuwi lang ako para magpalit ng maleta. May maleta na ako na nakapack for 1 week, tapos may isa pang maleta na nakapack. Tapos pag uuwi ako, pag switching ko lang yon, tapos pag sunod-sunod yung biyahe, hindi na laundry. Alam niyo yun, yung nakapang college PE t-shirt ka na sa office, ganun level. Ayan siya. So, full-time na ako nito. So, lahat ng mga gusto nyo na travel, lahat ng pwede nyo pagkagastusan, 50,000 per night na hotel, 3,000 pesos per minute na magdadrive ka ng Ferrari, lahat ng experience na gusto mo, mag-swimming ka sa Maldives, kung anong gusto mo, pumarty ka ng hindi mo na alam anong mga na-swipe mo sa credit card, lahat yan, pwedeng-pwede. Pero dito ka talaga magsisimula. Diyan sa part-time ka. Tapos, kailangan mo talaga siyang maging disiplinahin na bunuin. Tama? So, after ng travel, so 2 years ako nag-travel. So, pagod na ako. Charot ang ate. Nagreklamo. Ayan. So, before lockdown, I was in Coron. Isipin mo, nag-island hopping ako, nagsuswimming-swimming ako. Nagla-lockdown na pala. So, muntik na ako maiwan doon. O, diba? Imagine mo na lang ako, 1 buwan ako sa Coron. Hindi na sunburn ako doon. Ayan siya. So, yan yung mga problema sa buhay. Ganyan siya.
And then, ayan, so, ito, ayan, alis kami ng family. Ayan, si Eoma, yan yung mga ating mga Koreans. And then, ito naman, so, tingnan nyo naman, napakasaya ko sa US. So, may skin disease ako, bawal ako sa araw. So, kitang-kita nyo naman yung paghihirap niya. Pero tignan nyo yung mga latest, wala na. Ay, pwede na sa araw. Actually, kaya mahilig ako sa beach. Kasi bawal ako sa araw for my whole life. But until, syempre, na right nutrition through the USANA products and then right lifestyle, ayan, nag-better na siya. And then, ito pa. So, pag nagtuloy-tuloy-tuloy ka talaga, ma-honor mo yung parents mo. Do you agree? So, ito, very memorable sa akin to. Kasi yung nanay ko, ang pinaka-negative. Pinaka-negative sa'yo sana. Kaya pag tinatanong nila, ba't ang galing mong mag-handle ng objection? Ba't ang galing mong mag-closing? Siyempre, pag-gising ko pa lang sa bahay, closing techniques na. Di ba? Papapapak, ang daming comment. Pero it's normal kasi they are not trained to see 21st century businesses. Siyempre, yung nanay ko, Gen X siya. And she really made success through work. So, naiintindihan ko yung belief system niya nandun. Pero, do you believe na hindi na nag-a-apply yun ngayon sa panahon ngayon? Tama ba? Sabi nga ni Helen Song, it's 2020. If you still don't believe in network marketing, you're outdated. Kasi 2020 na. Online business is here. Diba? So, tama yung parents natin and we should always respect them. But we should also consider kung iba yung panahon nila sa panahon natin. Tama ba? So ito, nagtuloy-tuloy ako. Tapos ang nanay ko, sobrang ayaw niyan. Lahat ng talk ko sa MOA, hindi yan sumama. Lahat ng travel incentive, ayaw sumama. Grabe ka, negative. Ayaw talaga. At may time pa na nag-AP growth ako, wala akong +1. Natakot ako doon sa cruise. Natakot ako doon sa hotel. Wala akong kasama. Sayang yung slot, di ba? Sayang yung 1 slot. Ayaw talaga. So ngayon, nung eto na, nag-awarding na, pinilit kong pumunta. Alam niyong ayaw pumasok sa MOA. Nandun sa likod, ayaw talaga pumasok. Tinaladkad ko pa yan. Ngayon, nung tinawag na ako sa stage, alam niyong ginawa? Kinuha ang award! Grabe, kinuha ang plaque. Tapos kumaway, kamay-kamay siya sa mga taong, kamay-kamay siya. Grabe, enjoy na enjoy siya. Tapos tinuturo pa niya yung mga photographer na tumingin daw ako. Grabe, tapos patay na yung ilaw sa stage. Nakapatay na, nandun pa yung nanay ko sa gitna. O, diba? Grabe sa negative. Diba? Ayaw daw. So, tinawag ko na lang siya. Sabi niya, ang daming sumisigaw dito. Sabi niya, downlines mo ba yung mga yon? Eh, sumisigaw din naman yung downlines ko. So, sabi ko, oo. Sabi niya, grabe, ang dami mo palang downlines. So, akala niya yung buong MOA. O, diba? Sabi ko, hindi lahat sila. Hindi lahat yan. O, diba? So, next. Ayan. So, ito, you can spend time with your loved ones. So, ito siya. Bago pa lang ako sa USANA nito. So, bakit yung mga picture ko puro throwback? Kasi ito yung mga simple joys ng mga $50 earner na hindi na-appreciate minsan. Kasi isipin mo, kumita ka ng $50, $2,500 yun. Ito, kumain kami sa 5-star hotel ng lola ko. Di ba? Imagine. So, yung mga yan, hindi mo naman yung basta-basta magagawa. Sabi nga nila, money cannot buy happiness. Pero syempre, iba pa rin pag kumain ka sa masarap. Di ba? Happy din yun. Di ba? Ayan siya. And then, ito na. So, this was in 2012 when I hit my PPS. Grabe, PPS na si Ateng. Di ba? So, this is inside the sports car of Mentor Rich Tan. So, imagine, sa buong buhay ko, 22 years of my life, hindi ako nakakasakay sa sports car. Kayo ba nakakasakay kayo? Wala. Wala talaga. As in. So, parang, pero pag nasa USANA ka, pag lagi mo nakikita yung mga sports car, feeling mo normal na lang. So, parang hindi na natin napapansin. Pero, ako, lagi akong grateful na grabe, kung hindi ako pinasakay ng upline ko, tatanda akong mangmang, hindi man lang ako nakasakay. Kawawa! O, diba? So, pinasakay niya ako dyan, tapos kasi PPS lang daw yung pwede sumakay. Eh, di hinit ko talaga yung PPS ko para makasakay ako. Pero tandang-tanda ko to, kasi nung ni-rev niya yung kotse, tapos alam mo yung parang mamamatay ka na, talagang naisip ko talaga, mas madali talaga magpayaman. Diba? Sabi ko, ay Diyos ko, hindi na ako sasakay sa kotse na to kahit kailan ulit, baka mamatay ako. So, talagang na-inspire ako sa mentor ko, kaya bumili din ako ng Mustang ko. So, ito yung first sports car niya, tapos yung second sports car niya, Mustang. So, ganun yung nangyayari when you get your dreams. Kasi pag kinukuha mo yung mga pangarap mo, you inspire others to get their dreams as well. And yung mga bagay na ganun,
there's no amount of money that can buy it, di ba? No amount of money can give you the fulfillment na merong kawawang bata na naka-ID lang, na 15 hours a night nag-work, na bumili ng Mustang kasi sinakay mo siya sa sports car. Imagine niyo kung hindi niya ako sinakay dyan, kahit 28 years old ako, kahit 26 years old ako, talalaki akong mangmang na wala akong idea. Diba? Hindi ko man lang naisip na masarap pala sumakay doon. Ayan dyan, diba? O, so, sa mga ex nyo, ayan, baby, I chase dreams, not people. Ay! Diba? So, sa mga nang iwan sa'yo sa any aspect in life, you sana, work, kung saan man yan, alam mo, just continue chasing your dreams. Kasi when you stop or when you slow down, you're not giving their exit some justice. So give the exit some justice and be greater pag alis nila. Diba? Yan siya. And then, ito yan. So, labat ko to nilagay dito. Ano yan? So, paano daw pag siya yung pangarap mo? Nakakaloka naman yan. Ayan. So, ito si Mentor Rich. Ayan. So, bakit ko to nilagay dito? So, today, I want you to take time na pasalamatan mo yung mentor mo. Okay? Pasalamatan mo yung upline mo. And pasalamatan mo rin yung teammates mo. Bakit? Kasi sabi ko nga kanina, when I started this meeting, no man talaga is self-made. As in, pag kinount ko talaga yung nangyari sa buhay ko, siguro 1% lang talaga ako doon. Parang 99%, there are so many people who helped you along the way. Tama ba? Ayan siya. So, tingnan natin dito. So, ngayon, gusto ko rin i-take tong time na to na mag-thank you tayo sa Usana Corporate, sa Usana Employees. Ayan, palakpakan natin sila. Ayan, palakpakan natin sila. Bakit? Kasi, wala, kahit ganong galing mo, kahit ganong lupit mo, pag wala rin sila, wala rin tayo. So, grabe, di ba? Makikita mo talaga, isa kang tiny dust in the whole universe. So, hindi mo talaga kaya ng ikaw lang. Kaya nga, ako lagi ko itong naiisip na when we have this attitude, we will never, attitude of gratitude, we will never have entitlement. Tama ba? So, sabi nila, complaining is the #1 sign of ungratefulness. Kasi nga, when you put yourself in the right perspective, kumbaga ilagay mo yung sarili mo sa tamang kalalagyan mo. Hindi mo naman masasabi yan kung nare-recognize mo na wala ka sa posisyon to say that. Tama ba? Kaya nga pag lagi tayong grateful, we forget to complain. Kasi nga, we understand na ito lang yung slot ko, ito lang yung role ko. And lahat ng tulong nila, bonus na lang. Di ba? Ayan siya. So ito pa, di ba naalala nyo, sabi ko, pangarap kong maging katulad nila. Di ba nung start, so sabi ko, di ba tinitignan ko yung pader, tapos tinititigan ko yung mga pangalan, tapos sabi ko, grabe, ba't ang yaman nila, tapos late na ako nag-join, pero kaya to, tuloy-tuloy lang. So tingnan nyo, o di ba nakakapagpa-selfie na ako, guys! Achieve! O di ba? Ang cute naman yun. Achieve! So imagine, alam niyo yung mga training sa McDo, sa Jollibee, sa Chowking, o mayaman pala kayo, sige, sa AIM. O, di ba? So, di ba, nandun ka sa pinakalikod, tapos nagtutok lang sila sa harap, tapos parang na-amaze ka lang, tapos parang ang audience impact doon na, woo! Tapos alam mo yun, no-namer ka, nobody ka. So sabi ko talaga, someday makakapagpa-selfie din ako sa mga yan at dapat kilala nila ako. Tama? So kayang-kaya nyo rin yan. And then, so minention ko kanina, there are people, di ba, na who help you along the way. So ito, ayan, so mag-thank you ako sa team. Hindi kasi kasya lahat sa picture, so ito lang muna ang mga to. So thank you sa aking team, sa inyong teammates din. Kasi nga, hindi mo nga yan kaya mag-isa. So imagine, if wala rin itong mga to, wala rin ako dito ngayon. So thank you, pati kay Up Caleb. Ayan, gwapong-gwapo. And then, so ito, tingnan nyo. So ito yung mga transformation ninyo sana. So ito yung itsura namin. Ayan. Tapos nagiinuman lang kami. O, diba? Kitang-kita nyo naman. O, inuman pa more. So, wag nyo nang gagawin yan. So, dahil pinasok ko siya sa Usana, so, dati kami nagiinuman. Ngayon, we bought, parehas namin binili yung sports car namin at 27 years old. So, parehas na kami naka-sports car. O, diba? So, yun yung mga tropahang Usana. So, ito, thank you din. Kasi kung hindi rin naniwala sa akin tong mga tao na to, mas mahirap magtuloy-tuloy. Tama ba? Ayan siya. O, di sabay kami may award. So, ito rin. So, ito si TJ, itong una. Itong pangalawa si RJ. So, vice president ko siya sa org namin. Tapos ako yung mas kawawa. Tapos may mga picture kami sa tabi ng ilog. Alam mo yung super kawawa talaga kayo. Tapos yan lang naman yung mga trip niya sa buhay. Bibili lang siya ng SUV. So, di ba, isipin yung mabuti. Saan ba kami galing dati?
So, ito yung mga pwedeng mangyari sa'yo sana na hindi lang ikaw yung bumibili ng mga pangarap mo, pero pati na rin yung mga taong kinulit mo. O, di ba? Ang saya. So, bakit ko to pinapakita? Kasi, nung pinakita ko to, di ba, my mother was the most negative in the business. So, why am I taking this time to thank my mentors and my team? Bakit? Kasi, someday, you will realize that ako na-realize ko, it wasn't my mother who made me rich. Of course, she loves me. And no question na yun, okay? Pero at the end of the day, yung kinakain ko, yung ginagastos ko everyday, yung buhay na na-enjoy ko, it wasn't my mother who made me rich. Sino yon? Siya yung mentor ko, si Rich Tan. Nakukuha ba natin? Na doon ko na-realize na sometimes it takes a stranger. Sometimes it takes a stranger to change your life. So ito, this guy is a stranger. These people na pinakita ko dito, yes, they may be my college classmates, but technically, hindi na kami nagkita ng 4 or 5 years bago kami nag-Yusana together. So these people are also strangers. So after all, you will realize that it was the strangers who made the dream happen. Kaya nga, let's not forget all the people who helped us along the way. Ayan siya. So sabi nga nila, di ba, expect nothing and appreciate everything. Ayan siya. So ngayon, how to build your belief? So tingnan nyo, ito ay isang battery pack. Nakikita nyo ba? Ayan. So may 4 daw na battery dyan. So nasa left. Yan daw ang mga belief mo sa'yo sana. So yung nasa pinaka-left, belief in the industry. Yung pangalawa, belief in the company. Yung pangatlo, belief in the products. Yung pang-apat, belief in yourself, di ba? So ngayon, among the beliefs na na-mention ko, ano yung common na lobat ka? So sabi nila, di ba, pag lobat yung cellphone mo, wala ka masyadong mararating. Tama ba? Kasi pag nawala lang yan, hindi mo na alam yung ways, hindi mo na alam yung saan kayo mag-meet ng friend mo. Tapos na ang buhay mo pag nalobat ang telepono mo. Tama? So, bakit sa'yo sana pumapayag din tayong malubat? So, dapat di tayo nalulobat. Lagi tayo nag-charge, di ba? Lagi tayo full charge, di ba? So, very good ma-attend tayo ng mga training na ganito. Ito, your belief is your 100% responsibility. So, yung belief na meron ka sa mga 4 na bagay na na-mention ko kanina, hindi yan trabaho ng company, hindi yan trabaho ng upline mo, trabaho mo yan. So, our job in Yusana is to build our belief from the day we joined until the day we die. Ang belief, hindi yan dumadating na parang, wow, nagising ako, ang dami kong belief. Ang belief, tinatrabaho yan intentionally para yung workout, para yung diet. So yung mga matataas yung belief, hindi yan basta mataas lang yung belief. Nilaklak niyan lahat ng product ng malaman nila, di ba? So ngayon, sa 4 na belief na na-mention ko, ano ang usually mahirap i-build? That is number 1, belief in MLM industry. Tama ba? Kasi this is a frowned upon industry, kumbaga. And number 2, the hardest belief to build is belief in yourself. Tama? Yung products, yung company, alam na natin yan, hands down, Yusana is the best, di ba? Pero yung belonging in an industry like this, it's one thing to build that belief. So ngayon, what is the MLM industry? So sabi nila, nung panahon daw ng lola at lola natin, kung sino daw ang maraming lupa, siya ang mayaman. Agree? So yan yung mga old rich. Diba? Yan yung mga rich na bata pa lang sila. Ayan, old rich. Next naman, after that, industrial age. Kung sino daw yung may-ari ng materials, ng tools, ng factory, sila yung mayaman. Tama ba? So ako, I personally know people na may mga factories. So mayaman talaga sila. Sobrang yaman. Pero right now daw, nagpalit na ang trend because information age na. Those who have the right ideas, information, and network are the people who own the wealth. So ngayon, ano daw? Right idea, right information, and right network. These are the people na yumayaman. Sabi nga nila, since nagka-internet na, you have absolutely no reason not to be wealthy. Because everything you need to know is at the touch of your fingertips. Wala ka na pong ma-excuse bakit hindi ka mayaman. Dahil connected ka na, hindi mo na kailangan ng middleman. Ayan siya. So ngayon, sabi dito from US,
IRS. 20% of new millionaires came from network marketing. 1980s pa to, guys. By 1994, 50% of new millionaires came from network marketing. And when I say millionaires, this is millionaires in US dollars. Grabe, hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung 50 million pesos. MacBook lang ang pangarap ko noon. And sabi nila, by 2004 and forward, 70 to 80% of new millionaires will come from this industry. Siyempre, kung hindi ka nag-aral, hindi ka nag-training, hindi ka nag-self-study, hindi mo ito malalaman. Kaya it's normal na wala yung belief. Pero again, it's our responsibility to build that belief kasi nandito ka na sa loob. Wala ka ng choice. Ayan siya. So, 7 reasons why you need to be involved in MLM. Number 1, na-mention ko to kanina, ayoko ng ID, di ba? Parang feeling ko nasasakal ako sa ID. Ability to control your life. Tama? Number 2, this is the modern day business. Number 3, the ability to leverage and multiply your time to make money. Tama ba itong tatlong to na-discuss ko kanina? Yes, ayan. Next, great source of secondary income. So ngayon, maraming natamaan ng crisis financially. So this is a time wherein people are really open to look at what you're doing. Dati kasi busog sila, so di sila hungry. Sabi nila, you can't feed a fish that ain't hungry. So kailangan magutom muna pala tong mga to para maging open. O, diba? Next, this is a great vehicle for you to achieve your dreams. Tama ba? So yung iba, pag tinatanong ko, what's your dream? Hindi na makasagot. Kasi kinalimutan na dahil hindi naman mangyayari. So ito, dito lang ako nakakita na pwede mo talagang ma-achieve yung dreams mo without taking 3 lifetimes. Diba yung iba kailangan mo pang mamatay 3 times tapos mabuhay ulit kasi you need 300 years. Dito you can get it in 5 to 10 years. Ayan siya. And a place to unlock and develop your full potential. Na-appreciate nyo ba ang daming personal development trainings? Tama ba? Ang daming personal growth experiences. Yung nireject ka nga lang, nag-grow ka na eh. Ang taas ng maturity mo bigla. Actually, ibang-ibang mag-isip yung nagyuyusana sa hindi. Mapapansin nyo yan. And that is all because of your mentors na talagang sinaga na ipaliwanag sa'yo. Sa totoo lang. Kaya nga sabi ko nga, where can you find the business na may libreng mentorship? Tama ba? Where can you find the business na may libreng tao na talagang mag-google siya ng oras to grow you as a person, not just sa business mo, but to grow you as a person. Wala akong makitang ganun. Alam mo, pag hindi ka nagyuyusana, buti kung makamit ka ng mentor, Caleb, na ipapaliwanag sa'yo yung hindi mo mag-gets. Walang ganun, mga kapatid. Kaya dyan pa lang, sabi ko nga, I always tell my downlines, yung income na nakuha ko sa Usana, sobrang bonus lang talaga. Of course, gusto ko siya, okay? Pero sobrang bonus lang siya. Kasi yung training na nakukuha ko, yung personal development na nakukuha ko, hindi mo nga yan mababayaran kahit mag-enroll ka sa Harvard. Kasi iba pa rin doon. Iba ito. Iba tong actual na experience mo na tumawag ka sa prospect mo, tapos umiyak ka, tapos kinomfort ka na apply mo after, tapos nag-processing kayo. Libreng coaching yun. Wala nang ganun sa mundo sa labas. And most importantly, this is a great vehicle to discover your purpose in life. So, di ba sabi nila, hanapin ko muna yung sarili ko, pupunta muna ako sa Sagada. Wala kang mahanap na sarili doon, gastos lang ang mahahanap mo. Diba? So dito, mahanap mo yung purpose mo kasi you're actually building something bigger than your personal needs. Agree? You are building something bigger than yourself. Kasi mahirap yumaman sa business na to na kung sariling pangarap mo lang iniisip mo. You will really come to a point, parang kahit nga builder, aabot ka na sa ganitong point na you are actually doing the business na rin to really help your downlines become successful. So, grabe, alam mo yan, may direction ka, may purpose ka sa buhay. Diba? Gusto mong mahanap sarili mo? Ask me how. May libreng dito, discover your purpose. Ayan, next. Diba? So, sabi ko, the hardest belief to build is MLM industry belief. Number 2, the hardest belief to build is belief in yourself. Tama ba? So, dito ako sinuwerte. Napakaswerte ko dito, napakabait ni Lord sa akin. Dito ako sinuwerte sa belief in the self. Kasi ako, I hated network marketing. I despise it. Lahat ng nag-MLM nung college kami, siniraan ko sa buong classroom. Tapos talagang pinakwit ko sila lahat, kinausap ko sila, tigilan mo yan, tigilan mo yan, tigilan mo yan. Like, ako yung pinaka-nega na nag-recruit pa sa kanegahan. Imagine,
Hindi naman ako member, nagdo-duplicate ako, o, di ba? So, dinoduplicate ko na huwag kayong sumali sa taong yan. Ganyan ako ka-negative. So, minalas man ako dun sa ibang beliefs. Sinuwerte ako dito sa belief in the self. Bakit? Kasi nagkaroon daw ng study. Ayan. Nagkaroon daw ng study. Ano daw yung single ingredient? Chinek daw nila, ano yung single na pinagkaiba ng taong nagiging successful sa taong hindi nagiging successful. Gusto nyo malaman kung ano? Ayan. So, ang pinagkaiba daw, ang single na pinagkaiba daw, is what you think of yourself. Yun lang daw. Like, you can put them exactly at different timelines, different companies, you put them in different hardships, you put them in different situations, you put them on different disadvantages, pero ang single daw na nagde-determine kung sino sa dalawa ang magtatagumpay is kung ano ang tingin nila sa sarili nila. Your view of yourself is the single most important ingredient that will make you rank advance this April. Tama? Kasi ba't mo pag gagawin ng May kung pwede ka namang April mag-rank advance? Di ba? Actually, hindi mas mahirap ngayon. Mas madali kasi naka-house arrest yung mga guests. Mas mahirap pag wala silang focus. Nakakalabas ka nga, hindi naman sila focus. Ngayon, focus sila. Diba? Kahit ayaw nilang umattend ng presentation, a-attend sila, wala silang magawa, nagbibilang sila ng tiles sa bahay. Nagsiseparate sila ng 3-in-1 coffee. May panahon sila. In this economy, attention is the biggest currency. Diba? So, ang currency na daw ngayon is not time. Diba sabi nila, time is the most important asset. Right now daw, hindi. In 2020, 2017, simula nagka-internet, ang attention span daw ng tao parang goldfish. 2 seconds lang. So, di ba, pag nag-load ka nga ng website, tapos click mo yung link, pag hindi nga bumukas yung website within 2 seconds, nagbabak ka na, ayaw mo nang tumuloy. Di ba, ganyan kaiksi. So, ngayon, imagine we got all the attention. So, this is the perfect time to rank advance. Di ba, nakakagigil. Tapos, di ba, grabe, isipin mo, pag nag-present ako, nagnanap pa ako ng 15 minutes para mataas energy ko, tapos magpe-present ulit ako, tapos magnanap ako. Subukan mo sa Starbucks magnap. Hindi pwede. Di ba, talagang ito na talaga ang panahon. Alam niyo, pag sinasabi nila sa akin, hindi ko kaya kasi ganito. Hindi ko kaya kasi ganyan. Alam mo, sinasabi ko, yan din yung sinabi mo, wala pang lockdown. Dahilan lang yan, hindi yan totoo. Di ba, sabi lang ako, simula lockdown, tumaba ako, dati ka pa mataba. Hindi yan totoo. Yan ay mga view of the self. These are the things that you tell yourself. Pero, guess what? It doesn't take 100 days. It doesn't take a long time to change. Sabi nga ni Tony Robbins, you can change yourself in a heartbeat. Diba, pak? Isang heartbeat lang, pak, ibang tao ka na. Bakit? Because you can always decide sa utak mo who you want to be. You can always decide anong definition ng gusto mong ibigay sa sarili mo. Kasi ikaw lang talaga nagsasabi niyan. Sabi nila, di ba? Your brain will do anything just to be consistent with your identity. So, dyan ko kayo iiwan. So, ngayon, may kilala ba kayong mahihirap? O, di ba? Ako yon dati. Di ba? May kilala ba kayong poor, broke? Di ba meron? O ngayon, paano sila mag-isip? Do they think like a rich man or do they think like a poor man? Siyempre, poor din. Kasi nga, poor ka, so you have poverty mindset. So, ngayon, ang nangyayari, kaya hirap na hirap tayong yumaman because your brain will do anything just to be consistent with your identity. So, kung ano yung identity na ginawa mo, gagawin ng utak mo lahat to be consistent to it. So, if ang identity mo ay purita ka, kung identity mo ay mahirap ka, kahit payaman ka na, pipigilan ka ng brain mo kasi kailangan mahirap ka, consistent tayo. Tama? So ngayon, just because, ito, mindset ko to nung bago ako, kasi 150 pesos lang naman pera ko sa wallet nung napresentan ako. Buti na lang talaga, in-explainan pa ako. Baka muntik na sigurong sabihin to sa 24th floor sa Enterprise, sino itong babaeng to palabasin na to nakachinelas? So, diba? Mukha talaga akong hindi magda-diamond, di ba? So, sabi ko nung time na yon, yes, I may be poor. Yes, I may be broke. Tama? But I don't need to be consistent with being poor. Poor na nga ako. Do I still need to be consistent with my reality of being poor? Poor na nga. Kagaling ako, poor pala tayo. Alam niyo yung mga unhealthy, tapos nagyoyosi.
Tapos sasabihin nila, unhealthy na rin naman ako, tutuloy ko na yung pagyoyosi. Wow, being consistent, di ba? So, ayan. So, sabi ko, poor na nga ako, broke na nga ako. Why does my brain have to be consistent with that pa? Di ba, ang kinakain ko na nga mini-stop na toppers 3 times a day. Yung pancit canton, hinahati ko pa sa 2. Sobrang purita talaga. Di ba? So sabi ko, poor na nga ako. Pati ba kailangan pati mindset ko poor din? Hindi. Kaya nga sabi ko, if I'm currently poor or broke, I don't need to be consistent with being poor. I can have a rich mindset. Tama ba? So don't be consistent with your past. Be consistent with the future you want to have. So kung gusto ko mag 500,000 a month o 1 million a month, then I don't need to be consistent dun sa income ko nung panahon na yon. Kailangan yung mindset ko, kung paano ako mag-isip, is consistent to the future I want to have. Tama ba? Kasi kailangan parehas, kailangan align. Hindi ka pwede magpasok ng Betamax sa DVD player. Pero sa mga bata, hindi nyo alam yung Betamax. O, di ba? So, yun yung, ito very important to. Kaya simula ngayon, kailangan lahat ng iniisip mo, pang mayaman. Yun lang. Wala ka nang pinapapasok. Dahil mahirap na nga yung actual. Huwag mo nang i-consistent. Mahirap pala ako. Tara, magdrama tayo. Magsabay-sabay tayo. Hindi ganun. Tapos na tayo dyan. So be consistent with the future you want to have and not with your past. So sabi nila, the sooner you accept people for who they are, diba? The sooner you can move on. Diba? So kung may hang-ups ka pa sa mga nang reject sa'yo, kung may hang-ups ka pa sa mga dati mong downline, kung may hang-ups ka pa sa mga painful mo na past, kailangan natin yung tanggapin so we can move forward to the future you want. Kasi nagiging consistent siya. Tama ba? So simula ngayon, pag may sinabi yung upline mo, hindi mo magets. Tama ba? Marami ba silang sinasabing hindi mo magets? Yung umiinit yung ulo mo, sumasabog yung utok mo, hindi mo siya magets. Kaya hindi mo siya magets kasi magkaiba yung income. So ngayon, I need to duplicate. I need to be consistent dun sa mindset ng upline ko. Kasi yun yung gusto kong maging. Pero lalaban yung mindset ni Camille na purita. Na nagsisimula pa lang. Hindi ako papayag lumaban siya. Dahil pag nabanas sa akin tong mentor na to, hindi na ako tuturuan nito. Sabi ko nga sa inyo, wala kang makikitang lugar na i-mentor kang maging milyonaryo. Libre pa, walang ganun. So sabi ko, grabe, kailangan mag-gets ko yung upline ko kasi naghahati yung ulo ko, ito yung lumang mindset, ito yung bago, ano bang susundin ko. Pero yun nga, you just have to be consistent with the future that you want to have. If you want to rank advanced this month, you will rank advanced this month. You just have to program the brain. You just have to tell the brain. Ito, last ko share sa inyo, nung mataba ako, I'm sure naalala niyo yun, di ba? I lost, ilan ba yun? 40 pounds in 3 months. O, di ba? Ang favorite kong inumin, fish oil. PM nyo na lang ako, why? O, di ba? Fish oil, magnical. Yan. Talagang dyan ako nag-lose. Ngayon, ano tawag dito? Bakit ang bilis lang sa akin na wag kumain ng kanin? Parang 2 years na yata akong hindi nagkakanin. Ba't ang bilis lang sa akin na wag kainin yung mga, hindi ka naman magiging obese, di ba? Kung healthy ka kumain. So imagine for the longest time, I've been drinking milk tea before I sleep every day. So parang it's not easy to remove that. Ngayon, one day, nagising lang ako and I changed my identity. Sabi ko, hindi ako mataba. Pangalawa, hindi bagay sa akin. Yun lang. So sabi ko lang, one day nagising ako, sabi ko, hindi bagay sa akin to. So pag nakakakita ako ng carbs, hindi yun masarap. Pag nakakakita ako ng mga tukso, hindi yan okay. Kasi hindi mo na yun identity. That's not you anymore. Tama ba? So ngayon, kung may income ka man ngayon, kung wala kang income ngayon, kung mataas ang income mo ngayon, kung nahihit mo yung goal mo ngayon, o hindi mo nahihit ang goal mo ngayon, it's time to tell yourself, I don't belong here. It's time to tell yourself na, hindi bagay sa akin tong CBP na to. Hindi bagay sa akin tong nangyayari na to. Kasi when you change your identity, then the whole outcome changes. Dahil hindi ka napapayag hindi bagay sa akin. Pero kung may hang-ups tayo sa past life, hindi ako mahal na magulang ko, hindi ako magaling sa school, dati pa akong loser in life, you will carry that on in Usana. And Usana has nothing to do with that. It's really us, sa totoo lang. So yun lang. Sana na-add natin ang belief natin sa mga sarili natin. And let's continue building the business. Ayun siya. All right, there you go. Let's give a big hand, our virtual clap to
our Diamond Director, Camille Glian. So with that, let me just share to you. Can you see my screen now? All right, so once again, like as I've said earlier, thank you very much to our Diamond Director, Camille Glian. And just for a few reminders, for tomorrow, we'll be having some of the following, we'll be having the following trainings for online business strategy series. We have Diamond Director Lucille Candido talking about how to be a successful mompreneur. And also for health and freedom training, together with Ms. Muriel Perilli, our corporate pharmacist, we have Emerald Director Michi Sandig. And on Saturday at 3 o'clock in the afternoon, we'll be having a special training for Isana Selaviv with Emerald Director Josan Grino. Also happening this week and until next week, shipping fee is free for orders with at least 100 SVP placed via online shopping cart, online enrollment, auto order, and through customer service. So for other details, you might want to visit Isana Facebook page. And well, of course, other announcements are there. And lastly, because we want to serve you best, your 2C2P payment option now includes GrabPay. So you don't need to go out, just have to stay at home. So you can still pay via GCash, via Center Robinsons, Western Union, and all LBC branches. And once again, this is Isana Philippines. Thank you. Good night.